Literal ngang dinominate ng baka ng Boston Celtics ang Brooklyn Nets ngayong araw, 148-111 na pinangunahan ni Jaylen Brown at Nikola Vucevic na parehong kumuha ng 28 points at si Peyton Pritchard na kumana ng 22 points off the bench. At sa pagkapanalo, mas lalo lamang silang tumaas ang tsansang ma-secure ang second seed sa East. Pero sa kabila ng maagang pag-angat, hindi pa rin naman sila kontento sa kasalukuyang lineup. Ayon sa lumabas na balita, gusto pa rin ng Boston Celtics ang ideyang pagbabalik ni Jason Tatum ngayong season para mapasolido ng husto ang kanilang tsansang mag-compete. Once na makapaglaro itong muli sa kanilang lineup, 100% sure na mas lalakas lalo ang kanilang team, lalo na ang opensa na siyang magpapatas ng kanilang kakayahang matalo ang malalakas na team sa Eastern Conference katulad ng Detroit Pistons at Cleveland Cavaliers. As of now, nasa pangalawang pwesto nga sila at malaki ang tsansang dumiretso sa playoffs at hindi na dumaan pa sa play-in tournament. Samantala, maliban sa malalamyang laro ng starting center ng Lakers na si DeAndre Ayton, isa rin naman sa sinisisi ng mga fans ngayon ang kanilang head coach na si JJ Redick. Malinaw, hindi nito nakokontrol ang locker room at ang kanyang mga malalaro. Lahat ng kanilang mga players frustrated sa nangyayari sa team, dahilan bakit hindi na sila nag-e-effort pa sa tuwing nakakagawa ng mga turnover at mga pagkakamali. At dahil nga isinuggest ng mga analyst na tanggalin o palitan o bigyan ng advisor si JJ Redick, kitang-kita ang kawalan ng experience nito bilang isang head coach since hindi nga siya nakakagawa ng adjustment at game plan para maputol ang lose streak at makakuha muli ng momentum. At kung sakaling tanggalin ng Lakers o bigyan ng katulong si JJ Redick, mas matalino nga daw kung kunin ang dating coach ng Denver Nuggets na si Mike Malone na isa rin namang free agent coach ngayon na naghahanap ng bagong team. Kumpara kay Redick, meron nga itong experience na magkampiyon sa NBA na kayang-kaya rin naman niyang solusyonan ang problema ng Lakers at sa kanilang mga superstar. Sa kabilang banda, hindi nga katulad nitong nagdaang buwan kung saan dikit ang Rookie of the Year Award. Ngayon mukhang unti-unti nang lumilinaw ang pinakakarapat dapat na makakuha ng ganitong klaseng award. Base sa inilabas na rookie rankings ngayon, nangunguna pa rin naman dito si Con Noppel mula sa Charlotte Hornets, susundan ni Cooper Flagg ng Dallas, VJ Edgecomb ng Philadelphia. Pero ngayon nananatili pa rin si Con Noppel ang may pinakamalaking chance ang maging Rookie of the Year. Sa kanyang unang taon pa lang sa NBA, isa nga siya sa pinaka-consistent na player, especially sa scoring at shooting. Ito ang mismong dahilan na bakit siya ang may pinakamaraming nagawang 3-pointer bilang isang rookie sa NBA history. Mas lalong lumilinaw ngayon na mas magaling talaga siya kesa sa 2025 first overall pick na si Cooper Flagg na sunod-sunod na nga pong out sa Dallas Mavericks dahil sa pagkakaroon ng injury. As of now, isa si Con Noppel sa mga bumubuhat sa Charlotte Hornets para mapanatili sila sa itaas ng Eastern Conference.